Evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Yesukristo, ang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Dito po tayo sa unang buwan na ating nagdiriwang ang ikatlong linggo o gabi ng pagpapasalamat. Third Sunday dito sa Templo ng Salugod. Ngayon po, dito tayo sa pagpapatuloy ng ating mga pinag-aaralan na sitas upang sa ganun, meron po tayong mapulot, matutunan na siyang magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Marahil po, binasa na yung mga sitas, pero aking pong bibigyan ng buhay yung unang aralin. Sa unang aralin, itinuturo po ng ating dakilang Panginoon yung tungkol doon sa 10 dalaga. Ang 10 dalaga ay kumakatawan ng isang kalinisan. Ay siyempre pag sinabing dalaga, hindi pa siya nakakakilala ng lalaki. Pagkasabi sa Bicol dahil pang tigta, malinis pa. Siguro, lahat naman tayo ay malilinis. Lahat naman tayo ay naglilinis ng ating sariling mga kalooban. Pero, sa kabila po ng pagiging isang taong malinis o tinatawag na banal, na gumaganap ng ayon sa kalooban ng Diyos, wala pong problema doon. Tayo po ay isang malinis na tao. Pero po, yung pinagaharian ng Diyos, meron siyang tinatawag na ilawan. Ang ilawan, siyempre, meron siyang ginagamit na langis. Ano po ba ang ilawan? Ang ilawan, walang iba. Yung nagbubuhay sa atin na lahat tayo ay may hawak-hawak na pinakinggan, at ipinapahayag sa atin mula pa nang makilala natin si Kristo. Mula nang tayo nasa kadiliman, walang iba. Ang salita ng Diyos ang pinakailawan ng ating mga buhay. Pero po, siyempre, lahat tayo malinis. Lahat tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Pero, may nagsusuklay na langis doon sa ilawan para manatili tayo sa paghahanda. Pero po dito sa binahagi ng mga nauna sa akin, 5 dalaga na matatalino at 5 dalaga na mga mangmang. Nung may sumigaw na, nariyan na ang kasintahang lalaki. Kumbaga, saka na nagmamadali sa pagsalubong sa kasintahang lalaki yung 10 dalaga. Marahil po, lahat naman tayo ay sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Lahat naman tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Pero po, ang pagkakaiba doon sa 5 marunong at sa 5 mangmang, yung mga mangmang, wala po silang preparasyon. Wala yung langis. Walang magsusuklay para yung salita ng Diyos na tangan-tangan natin, daladala natin, ibinabahagi natin, pinagninilay-nilayan natin,
manatili sa ating mga buhay. Paano po siya mananatili sa ating buhay? Kung halimbawa, palagi nating pinipighati yung isang bagay na pinakakailangan natin para yung salita ng Diyos buhayin natin sa ating mga buhay, nagiging balakid po na kumbaga limitado lang yung langis na nakapagpapatuloy tayo ng ating mga buhay. Kinabukasan, wala na tayong inaasahan. Saan po ba ginagamit ang langis? Noong unang panahon, ang langis ay ginagamit na pangbuhos para sa pagtatalaga at ganun din sa mga kagamitan para gawing banal o malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lang langis, winiwisikan niya ng langis yung mga kagamitan at nagpapausok pa ng kamangyan para maging banal yung mga bagay na yon sa harapan ng dakilang Panginoon. Parang hindi siya magmukhang karumal-dumal. Ngayon po, tayong mga tao ay katulad doon sa 10 dalaga. Tayong lahat ay nabubuhay sa salita ng Diyos, sa makatuwid bagay yung ilawan na ipinapakita natin sa araw-araw. Na yung liwanag noon, ito na yung mga mabubuting bunga. Pero, paano mananatili na dapat mayroong sinisip-sip yung ilawan na langis na dapat yun tumatagal hanggang sa kabilang buhay. Kaya nangyari po, doon sa 5 mangmang na babae, ang kanilang inihanda lang na langis o pagpapakabanal hanggang sa katapusan lang ng kanilang buhay. Walang preparasyon doon sa second life. Na kumbaga, hindi inilalakip yung pag-asa. Tama yung sabi kanina ni Brad, kung sa buhay lamang kayo'y nagsisiasa, kayo na ang pinakakahabag-habag. Bakit po? Halimbawa, sa pamumuhay natin, ang piniprepararan lang natin, hanggang sa mamatay tayo, okay na, tapos na. Pero paano natin susuplayan siya ng langis? Para hanggang sa kabilang buhay, maging banal tayo. Makapagpatuloy tayo ng ating pakikiisa sa Diyos. Nang sa ganun, makilala natin na mayroon pa palang inihanda sa atin ng Diyos sa makatuwid yung buhay na walang hanggan. Yun yung pakaasam-asamin natin. Hindi yung buhay lamang dito ngayon sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya kung aralin po natin, yung 5 mangmang na babae, nasa kanila ang salita ng Diyos, kaparehas naman ng mga marunong. Meron silang ilawan. Yun na yung pinakailawan, yung salita ng Diyos. Pero yung langis na nagpapakabanal o nagpapabanal doon sa tinanggap natin aral para sa ating mga sarili, na baguhin na natin ang ating mga pamumuhay. Ito, ipagpatuloy na natin kung ano yung paggawa ng matuwid. Ito po yung langis na nagsusuporta sa atin, walang iba, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi po kahit na nandito sa atin, aralin man natin ang buo ang banal na kasulatan, mastirin man natin yan kahit tuldok kama kung ilang bersikulo, kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakan. Sa magkatuwid, ang tatak ng Espiritu Santo ay doon lamang yan sa mga marurunong na 5 babae na nasa kanila na ang aral o salita ng Diyos, nagbubuhay sa kanilang sarili, na pinakailawan yung salita ng Diyos, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos,
pero wala yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, walang pagpipigil sa sarili. Nagiging emotional pa rin. Lumipas ang panahon, sabihin natin, 1 taon, 2 taon, naging 5 taon, madamdamin pa rin. Magagalitin pa rin. Mainisin pa rin. Sa totoo lang po, napipighati doon ang Espiritu Santo. Dahil ang gusto ng Espiritu Santo, gumawa tayo ng pag-ibig sa kapwa. Na wala tayong kaaway, wala tayong kaalit, wala tayong kasamaan ng loob. Yun po yung importante sa buhay natin. Ang Espiritu Santo po ang nagpupuno na hindi maabot ang ating mga pag-iisip. Bakit po? Dahil kung tayo po, tumagal yung panahon, katulad ng mga naunang mga kapatiran, matagal ng mga naging kalihim, may matagal ng naging pangulo, pero kapag pinagsasalitaan mo, madamdamin pa rin. Kapag nasaktan, minsan nag-walk out, hindi na pupunta ng templo. Nasaan doon ang presensya ng Espiritu Santo? Sila po matutulad doon sa mga mangmang na babae na walang iba, nasaling mo lang, nasasaktan na. Ano kaya kung gayahin natin yung 5 marurunong na babae na marunong ng magpahaba ng kanilang pasensya? Kapag pinagsasabihan ng tumatanggap ng tayo, lumuluha, at hindi niya itinataas ang sarili, kundi dapat ibinababa at nagiging huwarang o batayan upang sa ganon, tayong mga tao, makahikayat tayo ng ibang mga kapwa na lumalapit din sa templo para makarinig ng salita ng Diyos. Nakuha po ba natin? Kaya po, hindi po ibig sabihin na ako na nabubuhay na ako sa salita ng Diyos. Okay na ako, good na ako. Pero pakiramdaman natin yung presensya ng Espiritu Santo kung siya ba ang nagsusupply doon sa pamumuhay na ginagawa natin o napipilitan lang tayo dahil gusto natin ipakita sa kapwa na mabuti tayong tao. Ang pinagkakailangan po dito, sa pamumuhay natin, maging totoo tayo na nararamdaman ng ating kapwa na kaya tayo nagpapalaga sa ating kapwa dahil nandoon sa atin ang presensya ng Espiritu Santo. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Darating ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Kukuha siya sa nasa akin. Sabi ng ating dakilang, anumang nakita, nasilayan, natutunan, o nahayag sa buhay ng ating dakilang Panginoon, ipagpapatuloy po yun ng Espiritu Santo. Kaya po kung ating dakilang Panginoon nagturo ng iba-ibang mga aral para ang taong mapabuti ang buhay, ipagpapatuloy ng Espiritu Santo sapagkat ang Panginoon may limitasyon lang yung pamumuhay niya dito sa ibabaw ng lupa dahil umalik na siya sa dati niyang pinanggalingan. Sa magkatuwid, nandun na siya sa kanan ng Diyos. Kaya, ang Espiritu Santo na po ang nangunguna sa mga buhay natin sa ngayon. Hindi ba kayong tinanggap natin? Bautismo ng Espiritu Santo. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Yung paglilinis ba, na tumulo yung luha natin, nagsisin tayo ng ating mga salanan, totoo na ba sa harapan ng ating dakilang Panginoon? Dahil kung totoo na po yun, dapat ang maghahari na doon, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga, you must be born again. Kinakailangan ipanganak na muli, mabago. Ano man ang pamumuhay natin dati, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, sa makatuwid bagay, yun yung dati nating ugali. Sa oras na tinanggap na natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, dapat bago na tayong nilalang. Hindi ka na madamdamin, hindi ka na nasasaktan.
marunong ka ng tumanggap ng kakulangan, ng pagkakasala, at marunong ka rin makinig, at marunong ka na rin tumanggap ng payo sa iyong kapatid. Yun yung mahalaga. Kaya po, doon sa 10 dalaga, nababahagi lang sa 50-50. May 5 marunong doon, may 5 mangmang. Saan po tayo doon? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Lahat tayo, katulad ng 10 dalaga, na nagkukunwaring malinis. At katulad din tayo ng 5 dalaga, at 5 marunong at 5 mangmang na mayroong salita ng Diyos. Lahat may ilawan. Pero yung langis ng mangmang, limitado lang. Dahil kailangan ko yan ito, may biyaya ako sa kamay, tutulong lang ako. Yun lang, parang ang tungkulin lang, pupunta lang ako ng templo dahil may magmatismo ako. Pupunta lang ako ng templo dahil pangulo ako. Pupunta lang ako ng templo dahil may tungkulin ako, kalihim. Dahil kasangkapan ako. Dahil evangelista ako. Kung yun lang po ang iniisip natin, magiging useless. Paano po kaya kung isipin natin? Ang iniisip natin, kaya tayo pumupunta dito dahil ang pinaka-purpose natin, isa lang naman ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Makapagligtas ng kaluluwa. Pansinin natin yung iba-ibang mga sikta. Nagdidebate tungkol sa kaligtasan. Pero hindi nalalaman ang kanilang sarili kung ligtas na rin sila. Dahil kapag nagtatalo-talo na sila, nasaan ang presensya ng Espiritu Santo? Kung ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, ang mga propeta, iba-ibang panahon, ipinanganak, nagsulat ng mga kasulatan, hindi sila naglalaban-laban. Bakit yung mga tao ngayon naglalaban-laban? Wala doon ang presensya ng Espiritu Santo. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Sa makatuwid, kahit iba ang panahon ng pagtawag kay Apostol Pedro, kahit iba ang panahon ng pagtawag kay Apostol Pablo, bakit silang nagkakaisa? Dahil iisang Espiritu lang ang gumagawa sa kanila. Kaya kung titignan po natin, kung yung 3 templo, may kamaligan, may salugon, may buwa, kung nagkakaiba-iba yung mga pamamaraan, at hindi nagkakaisa, hindi isang espiritu ang gumagawa doon. Kaya po, dito matututunan natin ang pamumuhay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito yung langis na pinakakailangan natin. Dahil kung aasahan lamang natin ang sarili nating kontrol ng utak, hindi po natin kakayanin ang mga sitwasyon. Dahil kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil po, sa isang taong nakakagawa pa ng hindi nakalulugod sa ating dakilang Panginoon, o tinatawag na kasalanan. Kapag hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, wala pa doon ang presensya ng Espiritu Santo. Ang iiral doon, karunungan. Kahit paikot-ikotin mo yan, maninindigan pa rin yan sa isa. Pero kapag ibinaba niya ang sarili at lumuha at humingi ng tawad, doon mo malalaman ang presensya ng Espiritu Santo. Dahil ang ating dakilang Panginoon, isa lang ang halimbawang iniwan niya sa bawat tao. Kapakumbabaan. Hindi niya yun iwinaglit sa kanyang pamumuhay nung nabuhay sa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang maging mapagpakumbaba hanggang sa bago siya ipako sa krus. Bagamat mataas ang kanyang kalagayan, tinatawag siyang guro, naghugas siya ng mga paa ng kanyang mga alagad. Nagreklamo pa nga si Pedro. Kapakumbabaan, pinanatili yun ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung tayo po, nasa kapakumbabaan naman, doon po natin malalaman, mayroong senior, mayroong junior, mayroong baguhan.
Kung may respeto tayo sa mga senior, sa mga nauna sa atin, wala pong magiging problema. Dahil po, kaya sila unang tinawag dahil sila yung pinangunahan ng Diyos na unang nakakilala sa Kanya. Yun yung tinatawag ng matatanda sa iglesia. E paano kung halimbawa, edukado ako, pagkatapos, mas marunong ako doon sa matanda sa iglesia na hindi naman nakapag-aral. Ibig sabihin nun, magiging takasway na. Kaya kahit mataas ang nalalaman natin o karunungan natin, kahit ang Pangulo walang natapos, kinakailangan natin irespeto dahil sa tinatawag na kapakumbabaan. Yun yung essence. Yun yung presensya ng Espiritu Santo na dapat pinapakiramdaman natin. Kaya po, kahit sabihin natin, malinis tayong tao, kahit sabihin natin, kabisado ko naman ang banal na kasulatan, pero sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kapag pinangungunahan ng Espiritu Santo, ang salitang lalabas sa bibig, fluent po yun. Kumbaga, masarap na yung pagkakaluto, yung pagkakahain naka-arrange pa, yung pagsubo, nararamdaman ng susubo na yung kakagatin mo, wala nang tinik, wala nang buto. Nanamnamin mo na lang yung salita ng Diyos na yung pinapakinggan. Yun po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya po, pagsikapan natin na mabuhay tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na diyan tinatakan tayo, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod, gumanap ng tungkulin dito sa ibabaw ng sanglibutan na tagasunod ni Kristo. Pagkahikayat upang sa ganon, yung mga nasa kadiliman pa, madala natin sa kaliwanagan. Ibahagi natin yung ilaw sa makatuwid bagay yung salita ng Diyos, katulong ang presensya ng Espiritu Santo. Yun po yung importante doon. Kaya po, anong nangyari? Nung buksan ng ang pintuan, examinaryo na ang kasintahang lalaki. Ano ang ginawa ng 10 dalagang mangman? Naghanda sila, no? Humingi sila ng langis. Hindi naman nahihingi ang langis, kundi ang Diyos ang nagbibigay kung doon sa mga taong karapat-dapat pagkalooban ng langis. Dahil kung halimbawa, ang nasa ating kalooban, puro hinanakin sama ng loob, at kung ano-ano pa man na pagkarandam sa ating kapwa, wala dyan ang presensya ng Espiritu Santo. Dahil ang naririyan, kasalanan. Sabi nga, when faith comes in, iliral na dyan yung tinatawag na love, sin goes out. Kaya po, kapag tayo ibinaba natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad, ito na yung pagkakataon para yung Espiritu Santo makapanahan sa ating mga puso. Na kumbaga, kapag pinanahan na tayo ng Espiritu Santo, ang purpose na natin, walang iba, tipunin yung mga kawan ng Diyos. Yung mga inactive, puntahan natin. Pero kung halimbawa, nakita mo lang si sis, hindi na pumupunta ng templo, nasa lubong mo yan sa sentro, gumanon ka pa. Wala kang pakialam sa kanya. Nasaan ang presensya ng Espiritu Santo? Pero kung kakausapin mo siya, sis, kumusta na, bakit hindi ka pumupunta ng templo? Doon niya mararamdaman ang presensya ng Espiritu Santo na mahal pala siya. Pero kung halimbawa, wala tayong pakialam, basta ako, pupunta ako ng templo, magmamagnetismo ako, gagawin ko lang yung tungkulin, matutulad tayo doon sa mga magma. Kung gusto natin matulad doon sa mga 5 marunong na babae, walang iba, gawin natin lahat ng aral na itinuro ng ating dakilang Panginoon. Pahalagahan natin
yung tinatawag na iglesia. Hanapin natin yung mga nawawala. Kapag nahanap natin at nasumpungan, halimbawa, si sis, nakausap niya yung isa, bumalik dito. Yung natira naman dito, anong sasabihin? Na marapara ka, Brad, siguro may sakit ka. Pinanahanan ba yan ng Espiritu Santo? Wala. Dahil kumbaga, nagdamdam patuloy yung tao kaya hindi na pumunta ng templo. Ngayon, kung tayo po gumagawa pa noon, ibig sabihin, hindi pa tayo kabilang doon sa marurunong na 5 babae na handang magpahalaga sa isa't isa. Kaya po, doon sa mga hinirang ng Diyos at tinawag, may mga nauna, may mga nahuli, anuman ang mangyari sa labas pag uwi natin, kapag may nasa lubong tayong kapatiran na inactive na sa pagganap bilang member, kausapin natin siya, huwag nating bibigyan pa ng kabigatan ang kanyang buhay. Sapagkat ang presensya ng Espiritu Santo ay tumatagal hanggang sa kabilang buhay. Sa makatuwid, meron tayong reserba na langis na hindi nauubos dahil ginagawa na natin yung paglapit natin sa ating mga kapatid. Pero kung ang problema, tinataguan natin at nililihisan natin, halimbawa masasalubong na natin, liliko tayo para hindi lang tayo makita ni Brad. This is, wala doon ang presensya ng Espiritu Santo. Useless ang pagiging lingkod, tagasunod ni Kristo, o kapatiran kung wala tayong pagpapahalaga sa iba. Kaya, hanapin natin sa ating sarili na matulad tayo sa mga marurunong na dalaga na walang iba. Inihahanda niya ang sarili sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siguro po, nakuha natin ang mensahe ng Cetas ngayon. Napapanahon, ibinaba ito ni San Lucas para aralin natin, tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin pag uwi natin sa ating mga tahanan. Ako ba'y kasama sa marunong? O ako ba'y kasama sa mangmang? Napapanahon na upang sa ganon, lahat tayo'y maging kabilang sa 5 marurunong na babae na papasok at hindi na kakatok pa. Napapasukin mo kami, wala na. Tapos na. Kapag binuksan, ito na yung pagkakataon na dapat, hindi pa siya nakabukas, hindi pa siya dumarating, preparado na tayo. Sa oras na dumating, hindi na tayo mag-aatubili o maghahanap pa ng langis na dapat, ngayon pa lang mayroon na tayong reserba. Nag-uumpisa na tayong gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Bakit? Paano ninyong masasabing iniibig niyo ang Diyos kung kinamumuhian niyo naman ang inyong mga kapwa? Larawan siya ng Diyos. Larawan din natin. Wangis ng Diyos. Wangis din natin. Kaya equally po ang paningin natin sa ating kapwa. Gumawa man niyang kabutihan, gumawa man niya ng kasamaan, sabi nga, kung ang iyong away magutom, kanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, mga baga ng apoy ang ibinubunton mo sa kanyang ulo. Sabihin niya, parang mapahiya siya. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Salamat at isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ika na po.